Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, balitang artista at ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay makakasama natin muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Pag-ibig Fund. Dahil meron tayong mga mahalagang updates na syempre nais na naman natin na maibahagi sa ating mga kababayan. Partikular na sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs na marahil ay makakabenepisyo rin, no? Dito sa mga programang inihahandog po ng Pag-ibig Fund. At upang magkaroon tayo ng isang malalim mga talakayan patungkol sa kanilang mga programa at achievements, no? Noong 2025 ay makakasama natin muli dito sa programa ang Department Manager 3 Public and Media Affairs Department ng Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Miss Jap Delmo. Miss Jap, welcome po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, Miss Steph. Good afternoon. Magandang hapon po. At isang mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig ng programang Ang Pilipinas Ngayon, lalo na sa mga miyembro ng Pag-ibig. Ma'am Steph, thank you for your invitation para naman kami makapagbahagi muli, no, ng ating pong updates at ang ano po ang bago sa Pag-ibig Fund. Ano ang aming bagong programa at pa-reminder na rin po sa mga benepisyo po sa ating mga miyembro. Maraming salamat din po, Miss Jap, sa pagsama niyo po ulit sa amin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Miss Jap, kamakailan ay inanunsyo ng Pag-ibig Fund na umabot sa mahigit 140 billion pesos ang housing loan releases noong taong 2025. Ano po ba yung mga factors o salik na nag-ambag sa pagtaas na ito kumpara noong taong 2024? Oo, masaya namin binabalita, no? Fresh na umabot sa mahigit 140 billion, tama ka, no? Ang ating housing loan releases last year. Ang pagtaas ng ating housing loan releases ay pangunahing dulot ng mas pinaigting na mga programa at mas pinalawak na access, no, sa ating abot-kayang pabahay. Kung ating pong i-compare sa ating 2024 housing loan releases, ito ay mas mataas ng humigit kumulang 8% kumpara doon sa ating pong naging performance noong 2025. At ang ating pong mga mga factors, no, bakit mas maganda ang ating performance noong 2025 last year as compared with doon sa ating 2024 performance. So sa ating pong 2025 ay mas pinalawak pa at pinalawig ang ating pong pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ito yung ating expanded 4PH na tinatawag sa ilalim ng pangangasiwa ng ating kalihim na si Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. And kasama din dito, Ma'am Steph, yung mas mababang interest rate dahil ang ating pong expanded 4PH ay 3% subsidized rate lamang po, no? Kasama din po dyan, meron po tayong mga pinatupad na
mga promotional financing packages, kasama po yung ating mga promo, at nagkaroon din po tayo ng super sale sa ating acquired assets. No? Talaga ito ay sinuportahan ng ating mga miyembro last year. So maganda po ang ating performance dyan. So, ito po yung pinagsama-sama nating efforts at patuloy naman po na tumataas ang demand para sa ating socialized and affordable housing. So pag ito po ay pinagsama-sama natin, ay makikita po natin kung bakit mas maganda ang ating performance ngayong taon, ng nakaraang taon, 2025. Katulad din po ng hindi lamang sa mga programa din po, no, tayo rin po ay naging mas aktibo sa pakikipagtulungan sa ating mga housing loan developers. So meron po tayong mga pinatupad na developers forum at nag-conduct po tayo, sana ay maalala mo, no, meron tayong National Housing Expo. Ito yung first ever government hosted na National Housing Expo noong October, na talaga namang napakadami pong nag-participate dito. So ito po, pag pinagsama-sama natin, makikita po natin yung effort at ito naman po ang resulta, maganda po ang performance ng ating housing loan. Miss Jap, ayon po sa datos, mahigit 90,000 Filipino workers ang nakinabang sa mga home loan ng Pag-ibig Fund. Ano po ba yung mga karaniwang uri ng housing loan na kanilang ina-avail? Ma'am Steph, karamihan po sa mga, yun nga sa banggit mo, no, 90,727 to be exact, Filipino workers na nag-avail ng ating housing loan noong nakaraang taon, ay ito po yung mga bumili po ng bahay at lupa. Kasama din po dyan yung mga na sumuporta po at bumili ng ating pag-ibig acquired assets. Meron din po tayong mga nabenta at na-finance na condominium unit. And of course po, ay kasama dyan, ang pinakamahalaga po ay kabilang dito yung ating socialized housing unit na ating natulungan ng ating mga miyembro. Ito po ay mga humigit kumulang po 7,000 na socialized housing units na pinondohan po sa ilalim ng expanded 4PH at talaga namang abot kaya po dahil meron itong subsidized rate na 3%. Bago tayo mapunta dun sa subsidized interest rate na 3%, nabanggit nyo rin kanina na malaking bahagi ng mga loan releases ay mula dun sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o expanded 4PH program. Paano po ba eksaktong nakatulong ang programang ito sa pagpapalawak ng home ownership? Abay, malaking tulong ito, Ma'am Steph, no, malaki ang naitulong ng expanded 4PH sa pagtaas ng housing loan releases dahil nag-aalok ito ng subsidized interest rate na maaaring bumaba hanggang 3%. So, syempre, kapag mas mababa ang interest, ay mas mababa rin ang buwan ng amortization. So, dahil dito ay nagiging mas abot kaya ang pabahay sa mas maraming manggagawang Pilipino. So, kasama na dito yung nabanggit mo kanina, yung ating mga overseas Filipino workers, no? So, ang ating expanded 4PH ay direktang nakikinabang dito sa programang ito, yung mga minimum wage earners, yung mga low at middle income members, and of course, yung ating mga OFWs na kahit wala sila dito sa Pilipinas, of course, pwede din po silang mag-apply at pakinabang dito sa programang ito. At paano po ba sinisiguro ng Pag-ibig Fund, dahil nabanggit na natin, no, itong mga OFWs na naabot at napaglilingkuran po, no, ang mga OFW members nito? Paano po natin nasisiguro na sila po ay natin napapagsilbihan? Alam mo, ma'am, ang kagandahan din po na mga serbisyo ng Pag-ibig Fund ay available din po ito online. So kahit po sila ay hindi na nakatira o nagtatrabaho dito sa ating bansa, ay pwede po silang mag-file, mag-apply, at makinabang sa mga benepisyo galing sa Pag-ibig Fund. So doon po sa ating tinatawag na online branch na ating virtual Pag-ibig, ay mag-log on lang po kayo dito at mag-create po kayo ng account. Pwede po kayong magdagdag ng savings, magbayad ng inyong housing loan, o kaya ay mag-apply ng inyong short-term loan, o kaya kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang na bumili ng iyong housing property, no? Ang kagandahan din dito, ma'am, yung ating pong expanded 4PH ay meron din online facility. So pag
Fund ay makikita mo na lahat ng nakalista doon from Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po ng proyekto under our Expanded for PH ay makikita niyo po dito. Kasama na po ano ba ang mga kaagapay na amenities nito, magkano ang iyong babayaran, gaano kalaki ang sukat. Ayan po, kumpleto po ito. So, hindi lang po ito para sa ating mga miyembro dito sa Pilipinas, no? Especially din po ito ay ating in-optimize and tailor fit for our OFW para kahit sila po ay wala dito sa ating bansa, of course, pwede rin po sila maging beneficiary ng ating mga programa under the Pag-ibig Fund. At mabalikan natin itong 3% subsidized interest rate, no? Dahil ilan po sa mga loan ay yun nga po, merong 3% subsidized interest rate para sa socialized housing. Para po sa mga hindi nakakaalam po, no? Sino po ang mga qualified members para Naku, mukhang na tayo naputulan ng ating communication. We'll call again Miss Jap. Ayan, dahil mahalaga na nai-inform ang ating mga kababayan. Ayun, Miss Jap, naputol tayo. Ang aking pong question, kasi balikan lang po natin yung 3% subsidized interest rate. Maaari niyo po bang i-reiterate, no, kung sino-sino po ulit ang mga qualified Pag-ibig Fund members para makapag-avail po nito? Ma'am Steph, dapat po syempre ikaw unang-una na ay isang miyembro ng Pag-ibig Fund. So, yan po ang first step. So, dapat po ikaw ay magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. At dahil po ang ating pong Expanded for PH ay merong napakababang subsidized interest rate na 3% lamang, ito po ay ating ino-offer sa mga first-time home buyer o home grantee, no? So, ibig sabihin ay hindi ka pa po nagkaroon ng previous housing loan sa anumang ahensya ng gobyerno para naman mas pa-prioritize po muna natin sino-sino ba talaga yung nangangailangan ng babahay. At kailangan din po ang income mo ay hindi hihigit sa 47,855 kung ikaw ay nagtatrabaho sa NCR. At kung ikaw naman po ay nagtatrabaho sa labas ng NCR, sa region po, no, kailangan po yung income mo ay 34,000, hindi higit sa 34,685. Ano po ang kadahilanan? Para lang po atin pong maging ma-prioritize yung pong ating mga low income and minimum income earners po, no? Pero pagdating naman ma'am sa OFWs natin, ay maaari po mag-avail anuman ang kanilang gross monthly income, no? Hindi na po natin titingnan yan dahil alam naman po natin ang kontrata po ng ating mga kababayan sa ibang bansa ay minsan ay hindi po hindi po ito fixed, no? Minsan po ay mayroong changes pa. Yun po ang mga ating mga main qualification. Of course, kailangan po ikaw aktibong nagbabayad ng iyong Pag-ibig Fund savings. So, ibig sabihin at least meron ka nang naihulog na 12 months Pag-ibig savings sa ating pong pondo. Meron din po, syempre tayo dapat legal capacity to pay, no? So, kailangan po ay magpapakita tayo ng ating income document. At kung halimbawa naman, Ma'am Steph, meron kang nakaraang utang sa Pag-ibig Fund, meron kang short-term loan, dapat po ay hindi ka in arrears, no? Dapat wala kang na-foreclose, na-cancel, o kaya po ay yung outstanding na Pag-ibig loan sa pondo. So ito po yung ating mga kailangang kwalifikasyon. Madali lang naman po ito. Ito po ay basic sa paghiram ng housing loan po, no? So yun lang po, ang madali lang po ito, at pupunta lang po kayo sa ating pong website. Meron po dyan na application na pwede niyo pong magamit para tuloy-tuloy po ang application nyo, especially for Expanded for PH. At bukod po dun sa pagbili ng bahay, may mga miyembro po na nais magpaayos naman o magpa-renovate ng kanilang tirahan. Ano po ba itong tinatawag na Pag-ibig Home Improvement Loan, at sino-sino po ang maaaring makinabang naman dito? Basta po ikaw ay miyembro ng Pag-ibig Fund at nais mong magpaayos, magpa-renovate, o kaya ay magpaganda ng iyong bahay, no? Pwede kang makahiram ng up to 300,000 na
loan. Ito po ay pwede mong bayaran sa loob ng 5 taon, no? At pasok ito dun sa ating promotional rate na 3% para sa unang 10,000 borrowers na mag-a-avail po ng ating home improvement loan. So madali din lang po ang mga requirements na ito. Ating pong mas pinadali ang mga requirements para sa home improvement loan. Parang ano lang po ito, nag-a-apply ka lang ng short-term loan for home improvement application. Yan po ay nasa ating website. Ipakita po ang proof of income, one valid ID, at ilaki po dito ang iyong application form. So ito po ay isang paraan para po tayo ay makatulong sa ating mga miyembro na nais na mag-improve, no? Meron na silang existing property, pero mas gusto pa po nilang pagandahin o mas siguro ay dagdagan ng additional bawa ay magpadagdag ka ng adult kitchen o kaya ay palagyan mo ng bubong ang iyong parking. So ito po ay pwedeng mo pong magamit. At bilang pangwakas po, no, sa ating panayam po sa inyo, Miss Jap, sa pagpasok po ng taong 2026, Enero na po yung ngayon, no? Paano po nakikita ng Pag-ibig Fund ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng inyo pong mga programa para mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng maayos at abot kayang pabahay? Go ahead po, Miss Jap. Ngayong taong 2026 ay mas lalo pang palalakasin ang expanded 4PH, no? Mas paigtingin natin ang ating ugnayan sa ating mga developers. Kasama na rin siyempre dito ang ating mga kapatid from Sea Shelter Agencies para mas mapabilis ang ating loan releases, mas mapabilis ang pag-construct ng mga property. At pamamagitan ng mas malinaw na loan program, subsidized at promotional rates, ay mas mahihikayat pa ang ating mga private sector din na magtayo at mag-partner sa Pag-ibig Fund para mas maraming affordable housing projects ang ating matayo. So, madagdag ko lang din, ma'am, ang step, no? Siyempre, ang mandato ng Pag-ibig Fund ay hindi lang pabahay, no? Siyempre, meron din tayong paimpon. So, ngayong taon ay we expect na sana po ay mas maganda rin ang ating performance sa ating paipon para naman dun sa ating kaabang-abang na deklarasyon ng ating dividend rate ngayong darating na February ay maganda po ang hatid nating balita sa ating mga miyembro ng Pag-ibig Fund. And with that po, maraming salamat, Miss Jap, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Thank you. At ating pong nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang Department Manager 3 ng Public and Media Affairs Department ng Pag-ibig Fund. Walang iba kundi si Miss Jap Delmo. Pumunta na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, pagpapalawig ng PhilHealth Benefit and Package para sa middle class, pinapaaral ni Executive Secretary Ralph Recto sa Department of Health o DOH at PhilHealth. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinatitingnan ni Executive Secretary Ralph Recto sa Department of Health at PhilHealth kung paano pa madaragdagan ang benepisyo sa Philippine Health Insurance ng mga nasa hanay ng middle class. Ito ayon kay Recto ay para din naman maipakita sa mga nasa middle class ang pagsisikap ng pamahalaan na sulit ang kanilang kontribusyon at buwis na binabayaran sa gobyerno. Sa pamamagitan nito, ani Recto ay makikita ng mga taxpayers at PhilHealth members na ang kanilang naiaambag ay nasusuklian o natutumbasan ng karampatang benepisyo na karapat-dapat lang na maibigay sa kanila. Ang hakbang ng Executive Secretary ginawa sa kamakailan nilang pagpupulong ni Health Secretary Ted Herbosa at PhilHealth President Edwin Mercado. Kasama din sa napagpulungan ni E.S. Recto, Herbosa at Mercado ang patungkol sa zero balance billing na anyay dapat na maramdaman ng mga Pilipinong nais na maka-avail sa naturang programa ng gobyerno. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, binabalangkas na ng PhilHealth ang palatuntunan para makinabang na rin ang middle-class Filipino sa zero balance billing policy.
Una nang pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang PhilHealth officials para tiyaking maipatutupad ng maayos ang programa sa mga pasyente na inadmit sa piling government hospitals. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado, nakikipag-ugnay na sila sa mga pribadong ospital ukol dito. Nakikipagpulong na kami dun sa mga private hospitals na kalimitan namang I think ina-access ng ating mga middle class na kapag yung basic accommodation ang napili ay talagang no copay na. So ito ay binabalangkas namin na palatuntunan dahil nakasaad naman yan sa batas, 10% ng total bed capacity ng isang pribadong hospital ay dapat no copay. I think natataon na ibalik natin itong no balance bill dun sa ating mga private hospital at bibigyan namin ng karampatang ding mga financial incentive kung sila ay mag-comply. Kung pwede nga, palawigin pa beyond 10% yung saklaw nilang coverage. Available pa rin ngayong taon ang 21 essential medicines sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Dr. Mercado, makukuha ng PhilHealth members sa YAKAP accredited clinics ang naturang mga gamot gaya ng amoxicillin, salbutamol, paracetamol, metformin, amlodipine at iba pa. Pinaalalahanan ng PhilHealth ang mga katuwang nitong YAKAP provider na tiyaking sapat ang stocks ng nasabing mga gamot at panatilihin ang service standards sa ilalim ng programa. Sinabi pa ng PhilHealth na mas lalo pang pagbubutihin ang mga benepisyo ng PhilHealth YAKAP at gamot. Kami po ay nag-roll out na rin po ng gamot. So hopefully po by end of first quarter dun po sa major cities natin ay meron na po tayong access sa PhilHealth gamot. Si PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pumalo na sa 13 ang nasawi mula sa lumubog na pampasaherong barko na MV Trisha Kirsten 3 kaninang madaling araw ilang oras lamang matapos itong umalis sa Zamboanga Port patungong Jolo, Sulu. Ito ang kinumpirma ni Coast Guard District Southwestern Mindanao Operations Officer Commander Romel Dua sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Dua, nasa 244 ang nakaligtas na pasahero mula sa 332 pasahero at 27 crew na sakay ng barko. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ukol dito. Sa kasalukuyan po, may direktiba po ang ating district commander na immediately mag-conduct ng marine casualty investigation para ma-determine po natin kung ano yung cause ng aksidente. So ngayon po kasi ang pinaka-focus ng ating Coast Guard at pangkatulong natin sa SAR operation ay ang yung masagip po yung mga pasahero. Sa kumpleto po natin yung investigation at maglalabas po kami ng update. Si Coast Guard District Southwestern Mindanao Operations Officer Commander Romel Dua. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong sa pamilya ng 2 nasawing tripulante mula sa lumubog na barko malapit sa Scarborough Shoal. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magkakaloob ang ahensya ng tulong pinansyal sa naulila ng 2 nasawi, gayon din ang death benefits. Samantala, sasagutin ng Licensed Manning Agency ang funeral parlor para sa nasawing tripulante. Tiniyak ng DMW na mabilis ang proseso nito para sa pagbibigay ng tulong sa naulilang pamilya. May entitlement po yan, death benefit from the DMW. Meron po tayong ibibigay na Action Fund financial assistance. Sa OWA naman po ay may death benefit, and at the same time, yan din po ay may documentation requirements but entitled din po yan in accordance with the contract. Tiniyak din ng DMW ang tulong pinansyal sa 15 tripulante na nasagip mula sa lumubog na MV Devon Bay. Nauna na rin silang nakipag-ugnayan sa mga ito, samantala patuloy ang paghahanap sa 4 pang tripulante na nawawala.
tuloy-tuloy pa po ang paghahanap doon sa 4 na reportedly missing. So, yan po ay ayon din sa ating mga kaugnayan at kasamahan sa Philippine Coast Guard. Si DMW Undersecretary Felicitas Bay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine Coast Guard o PCG, kinilala ang tulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang ahensya para matiyak ang mas maayos at maagap na tugon ngayong sunod-sunod at sabay-sabay ang maritime incident sa bansa. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Magandang araw Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at andito tayo ngayon sa Pier 13 dito sa lungsod ng Maynila kung saan ibinaba mula sa BRP Teresa Magbanwa, itong aking nasa likuran, ang survivors ng lumubog na MV Devon Bay at yung dalawang cadaver na na-recover ng Chinese Coast Guard. Tiniyak ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na may kapasidad ang kailanganay para tumugon sa magkakasunod na insidente sa karagatan na pawang nangangailangan ng search and rescue operations. Giit ni Gavan, wala siyang nakitang anumang pagsubok para hindi magampanan ng kailang puwersa ang kanilang mandato sa tuwing may aksidente sa karagatan. Ayon pa kay Gavan, malaki ang ibinigay na suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa PCG para matiyak na magagawa nito ang kanilang tungkulin. Sa ngayon, wala akong nakikitang dahilan na hindi natin kakayanin ito. Napataas po ng level ng tulong ng ating Presidente, Presidente Marcos sa Philippine Coast Guard at sa lahat ng agencies na involved po sa pagbibigay ng basic public services sa taong bayan. Kakayanin po natin ito. Matatandaan na maliban sa tumaob na lansya sa Tawi-Tawi nitong nagdaang linggo ay nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng PCG sa pinaglubugan naman ng MV Devon Bay kung saan 2 Pinoy seafarers na ang kumpirmadong patay habang 4 pa ang pinaghahanap. Kasabay nito ay kinumpirma din ni Admiral Gavan na lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 kaninang madaling araw kung saan bagamat may mga reports ng casualties ay wala pang opisyal na bilang hanggang sa ngayon at nagpapatuloy din ang kanilang search and rescue operations. Pagtitiyak ni Gavan, kaya nila ang sabay-sabay na search and rescue operations dahil mataas ang moral ng kanilang mga tauhan, may sapat silang kagamitan at alam ng Coast Guard ang kanilang gagawin. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre sa iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinaliwanag ng isang international studies expert ang taktika na ginagamit ng China sa diplomasya na tinatawag na Wolf Warrior Diplomacy. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ng eksperto na si Professor Renato De Castro na ang Wolf Warrior Diplomacy na ginagamit ng China ay isang agresibo, lantaran, direkta at bastos na pamamaraan. Ayon pa kay De Castro, pangunahing mithiin ito ay ilagay sa defensive position ang bansang target nila. Aniya, nararanasan na ng Pilipinas ang taktika na ito kung saan ay direktang tinitira at binabastos ng China ang mga opisyal ng Philippine government na isang paglabag sa diplomatikong panuntunan ng Vienna Convention. The purpose is to put the targeted country, simply on the defensive. And right now, of course, we are the receiving end of China's Wolf Warrior Diplomacy. It's not only crude, rude, blatant, and it's targeting, of course, Filipino public officials, like for example, no less than Commodore J. Tariela. Si International Studies expert Professor Renato De Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinuri ng International Studies expert na si Professor Renato De Castro ang pagsagip
ng mga tauhan ng China Coast Guard o CCG sa mga tripulanteng Pilipino na lulan ng MV Devon Bay na tumaob sa West Philippine Sea. Sa programang Front and Center, maituturing na moral obligation ang pagsagip ng CCG sa mga Pilipinong sakay ng tumaob na barko na aniya ay isang obligasyon sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kabila aniya ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, nagkaroon pa rin ng maayos na koordinasyon ang CCG at Philippine Coast Guard o PCG para ligtas na maibalik ang mga Pilipinong sakay ng naturang barko. Itinuturing din ng eksperto na isang positibong senyales ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa gitna ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan. So in a way, it's also a reflection of our complex relationship with China. There's an element there that we consider as competitive, conflictual, but there are also aspects of that relationship that is, of course, seen as cooperative. So, in all cases of interstate relations, you have these two dynamics. The conflictual, competitive, going alongside the cooperative aspect of the overall relationship. Si International Studies expert Professor Renato De Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinututukan na ng pamahalaan ang upskilling ng mga manggagawa. Ito ay sa gitna ng inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan ang pagpapabuti sa sahod ng mga manggagawa ang numero unong concern ng mga adult Filipinos sa fourth quarter ng 2025. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. na naunawaan nito ang sentimiento ng mga Pilipino pagdating sa usapin ng pasahod. Naniniwala rin si Executive Director C na ang pangmatagalang pagtaas ng sweldo ay dapat nakabase sa paglago ng produktibidad ng mga kumpanya at manggagawa. Kaya patuloy na nagbibigay ang komisyon ng mga libreng training, maging ng technical na tulong sa mga maliliit na negosyo upang matulungan silang mapataas ang kanilang kita at maibahagi ang benepisyong ito sa kanilang mga empleyado. To support this goal, in fact, the Commission continues to provide free productivity training and technical assistance to our micro, small, and medium enterprises so that we can help them enhance their capacity for productivity improvement and gain sharing. Additionally, we also connect small micro businesses with the different programs of the Department of Labor and Employment, like the Dole Integrated Livelihood Program and Adjustments Measures Program, to improve their competitiveness, making them sustainable, efficient, and resilient. Ang tinig ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, maaari magpatupad ng karagdagang taas sahod ang regional wage boards kahit mayroong ipinatutupad na 12-month rule limit sa pagtataas ng sahod. Paliwanag ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, kahit karaniwan ng hindi pwedeng maglabas ng bagong wage order sa loob ng 12 buwan matapos ang huling taas sahod, pwede itong hindi masunod kung mayroong kagyat na dahilan. Dagdag pa ng opisyal, may kapangyarihan ang mga Regional Wage Board na pabilisin ito kung talagang kinakailangan, depende sa socio-economic conditions sa partikular na rehiyon o lugar. Based on this mandate, the omnibus rules provide that no wage order may be issued within a period of 12 months from the effectivity of the current wage order. However, it does not preclude our regional boards to conduct continuous review of the socio-economic conditions in their regions, particularly in holding consultations as necessary. And if
the regional board finds urgent and reasonable grounds to issue a new wage order within the 12-month period, it can do so, and if affirmed by the commission, the regional board may already initiate a wage determination process. Ang tinig ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bilang ang ahensyang tumututok sa kapakanan ng mga Pilipinong permanente ng naninirahan sa ibang bansa, kasama rin sa binibigyang pansin ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang mga pangailangan ng mga Pilipinong NARS sa ibayong dagat. Ito ang binigyang diin ni CFO Chairperson Secretary Dante Francis Clink ang II sa programang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay ng isinagawang Filipino Nurses Global Summit 6 at 15th International Nursing Conference noong nakaraang linggo. Ani Secretary Ang, malaking bahagi ng Filipino diaspora sa buong mundo na umaabot na sa mahigit 10 milyon ay binubuo ng Filipino nurses. Ngayon po ang Commission on Filipinos Overseas, alam naman po natin siya pong ahensya na tumitingin po sa mga karapatan at pangangailangan po ng ating mga permanent and long-term migrants. At malaking bahagi na po dyan ang ating mga Philippine nurses. There are 10.7 million Filipinos abroad. Ang Pilipinas po isa sa mga may pinakamalaking diaspora communities at malaking bahagi po ng ating community ay mga nurses po dito po sa Pilipinas. Galing po ng Pilipinas. Samantala, ibinahagi ni Secretary Ang na napag-usapan sa Filipino Nurses Global Summit 6 at 15th International Nursing Conference ang mga bagong developments sa nursing industry tulad ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Bukod dito, ani Secretary Ang ay nagkaroon ng pagkakataon ang CFO na maipaliwanag sa pagtitipon ang interes ng Filipino migrants sa buong mundo. Napag-usapan po nila yung AI at paano po ito makakabago sa pagtatrabaho po ng ating mga nurses. Ako naman po, naging party ko po ay naipaliwanag ko po kung ano naman po ang papel ng Commission on Filipinos Overseas. Ukol po sa mga interest po ng ating mga permanent and long-term migrants. Kakaiba po to sa mga tinitingnan po ng ating DMW or Department of Migrant Workers po yung mga OFWs. Yung mga nurses po, bale, sako po ng CFO po yan because permanent na po silang nasa abroad. Hindi po sila babalikan dito sa Pilipinas. At binahay ko rin po ang polisiya ng ating presidente, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na siya na po nagsabi na ang policy po ng ating gobyerno ay to make migration a choice rather than a necessity. At yan po ang pagtutuon na pansin po ng buong pamahalaan po ng Pilipinas. Bahagi na rin po ang CFO. Si CFO Chairperson Secretary Dante Francis Clink ang II. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, isang lumang kasanayan kung saan ginagamit ang mga tunog sa pagpapagaan ng nararamdaman. Ito ang tinatawag na sound healing. Ayon sa sound healer na si Tonette Asprer, lahat ng musika ay tunog ngunit hindi lahat ng tunog ay musika. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Teacher Tonette na mahigit 60,000 hanggang 70,000 na mga bagay ang iniisip natin kada araw. Ito ay mga ingay na nakakaapekto sa ating utak at katawan. Sa tulong ng tunog, tinuturuan tayong maging kalmado at ibalik ang ating mga sarili sa ngayon. So, sound healing po ay practice kung saan ang ginagamit natin ang mga tunog. Ang tunog na minsan nagiging musika na, no? So lahat ng music ay tunog, ngunit lahat ng tunog ay hindi musika naman. So the sound
ito po ang magbibigay ng anchor. Malapit po siya sa brain. Oras na may narinig kayo, automatic na po siyang may program na dadali. No? Salita man lang, no? Those are also sounds. No? So, nung unang panahon pa lang po, alam na nilang magulo na ang utak natin. No? So, Okay. dahil ancient na, luma na po itong practice natin. So, science also proves na the moment na gumising po tayo hanggang matulog tayo, ang iniisip po ng brain, ang kanyang tinatakal na thoughts ay 60 to 70,000 thoughts a day po. Kapag ito'y kinompute nyo po, ito'y parang 1 second per thought per second. So, bawat segundo, nag-iniisip ka, anong kakainin ko, maglalaba ba ako, magpaplansya ba? Ang dami mo nang iniisip, the moment you wake up, hindi mo pa tinitingnan yung sarili mo. Si Tonet Asprer. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Mga biktima sa salpukan ng pampasaherong jeep at dump truck sa Luna, Isabela, agad inabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Insigida nga ingawatan titulong ti Department of Social Welfare and Development wino DSWD Region 2 dagiti nadangran itinapasama ka vehicular crash si Luna Isabela idi Enero 21 nang ipadanon ti ahensya ti sumurok kumurang 30,000 piso sa tulong pinansyal iti pamilya ti nairaman nga ubing kanayawhatan pay dagiti daduma ana iya dayo iti paggad madamang agpapaimbag iti maysang ospital iti syudad ti Ikawayan at dapay psychosocial interventions ti ahensya tapno matulungan na makalasat dagiti biktima ti iniay at trauma kadakwada ti pasamak karaman pay dagiti pamilya dagiti pimusay dagiti tultulungan ita ti ahensya. Malagip nga tinasao a pasamak dimong parti may sa dump truck iti jeep ang nagresulta ti panakatay dagiti 3 ken panakadunor dagiti 8 agpapada a pasahero ti jeep na iraman pay dito iti may sa motorcycle rider a dimong par iti agpaspasada a jeep. Manipod syudad ti Tugigaraw daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, konstruksyon ng Baguio City Integrated Terminal Project sisimulan sa ikalawang quarter ng taon. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Manamnama ang may regui iti konstruksyon iti Baguio City Integrated Terminal Project iti may kadwa quarter iti tawen 2026 kalpasan na napirmaan iti kontrata iti kaunan nga proyekto iti sidong iti Public-Private Partnership wenno PPP. Kinumpirma ni Mayor Benjamin Magalong ang nagpirmaan iti lokal na gobyerno ken ni Megawide Construction Corporation
nga indaulan ni Chief Business Development Officer Jaime Rafael Feliciano ken inmatangan da ito'y iti PPP Center Executive Director Undersecretary Riza Blanco Latore. Inlawlawag ni Mayor Magalong ang nga ba tinaso nga kumpanya gapo taawan iti sabali nga nakipaset iti Comparative Buenos Suisse Challenge kalpasan iti panang kumpirma ken panangiyondorso iti sangguniang panlungsod iti naso nga proyekto. Namuan asan pa nga dagos sa makapagrugi iti developer gapo ta dapay iti rumbeng nga Yornos iti City Engineering Office iti naso nga lugar. Impaganatgat ni Magalong at intermodal terminal project at dakal nga makatulong para ti panakpasaya at iti trapiko dito syudad ti Baguio no sa dino nagiti para publiko nga bus nga gapo ti southbound when lowland nga awan iti pribado nga pagparadaan da ti sentro ti syudad ket saanan nga umuneg iti Central Business District area. Agbalor iti 1.1 billion pesos iti naso nga proyekto. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, kapulisan ng Catanduanes, nagsagawa ng livelihood training para sa mga kababaihan. Ang kabang ulat, ihatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nagkondusyonin duwang aldaw na livelihood training program sa handicraft fussy wire making ang kapulisan kan Catanduanes para sa mga kababaihan sa Barangay San Marcos sa Banawaan kan San Miguel. Ang programa ang pinanginutan kan Catanduanes First Provincial Mobile First Company sa paagi kan Revitalized Police sa Barangay o RPSB team katabang ang San Miguel MPS asin ang Catanduanes State University. Obheto kan training napakusugon ang kakayahan kan mga nagbali sa paggipunin handicrafts como alternatibo o dagdag kabuhayan asin buksan ang mas mahewas na oportunidad sa pagnenegosyo asin trabaho. Piglalaoma na makakatabang ini sa pagpaparahay kan kabuhayan kan mga pamilya asin sa pangkalahatang pag-uswag kan komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Puntahan naman natin ang Kabisayaan, pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2026, generally peaceful. Ayon yan sa Police Regional Office 6. Narito si Janelle Baclay para sa balita mula sa Iloilo. Generally peaceful sa pangkabilugan ang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 sa Iloilo City. Wala sa may na-record ng major incidents sunod sa assessment sa Iloilo City Police Office Task Group Dinagyang 2026. Zero violation man ang na-record sa ginpatuman na gun ban nga nagsugod sa Enero 15 ug Enero 25. Gindayaw naman ni Police Brigadier General Josefino Ligan sa Police Regional Office 6 ang masobra 7,000 ka mga police personnel nga gindeploy sa tanan nga mga major events sa syudad. Ginpasalamatan man ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang tanan nga stakeholders sa ila kontribusyon kag kooperasyon sa pagsaulog sang matawhay kag madinalagon nga Dinagyang 2026. Gikan sa Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 11. Nagsagawa ng monitoring sa mga Filipino scholars mula sa South Korea. Ang detalye ihatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Nagpahigay ng monitoring ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 o DSWD 11 pinaagi sa ilahang Minors Traveling Abroad o MTA program ni aging simana alang sa upat ka mga Pilipino nga scholars gikan sa Malalag, Davao del Sur. Ang mga scholars mao ang pioneer batch nga nagtuon karon sa Wando Fisheries High School sa South Korea ug karon anaa dinhi sa nasod para sa ilahang bakasyon. Isip kabahin sa MTA initiative gipahigayon sa DSWD 11 ang monitoring aron nga masiguro
masiguro nga luwas, sakto ang pag-atiman, ug masiguro nga maayo ang kahimtang sa mga scholar samtang nagtuon sila sa langyang nasod labi na nga mga minor de edad pa kini. Subay sa pahayag sa ahensya, gipadayag sa mga scholars ang ilahang positibong kasinatian sa pagtuon, ingon man ang ilahang pasalamat sa fully funded nga fishery education nga gihatag sa gobyerno sa South Korea. Gidayeg usab sa mga opisyal sa tulunghaan ang maayong academic performance sa mga Pilipino scholars nga matod pa sila karon ang nanguna sa ilahang English class. Subay niini gipahinumduman sa DSWD-11 ang mga ginikanan og guardians nga siguruhon ang pagkuha sa mga gikinahanglang travel clearance pinaagi sa Minors Traveling Abroad Program aron nga masiguro ang kaluwasan ug proteksyon sa mga minors nga mobiyahe paingon sa langyaw nga nasod. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Butuan, mga batang nabakunahan kontra measles rubella sa Agusan del Sur na sa mahigit 45% na. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Mga batang nabakunahan kontra measles o rubella sa Agusan del Sur ana sa sobra 45% as of January 23. Gitaho sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur nga sa nagpadayong measles rubella supplemental vaccination activity, miabot na sa 34,723 ka mga batang nag-edad 6 ka bulan hangtod 59 ka bulan ang nabakunahan o katumbas sa 45.09% nga accomplishment rate. Ang kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur nag-target mabakunahan ang 77,005 ka mga bata nag-edad sa 5 anyos paubos. Samtang duna usay 33,391 ka mga bata ang nahatagan na sa vitamin A supplementation. Ang bakunahan bulungtad taman pa sa Pebrero 13 og nabakunahan na kaniadto o wala pa ang eligible hatagan sa bakunang measles o rubella basta naa sa edad 1 hangtod 59 ka bulan. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi Compensation Board o MRP, pansamantalang sinuspindi nito ang operasyon habang isinasagawa ang annual year-end assessment. Narito ang kawang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Piyaka na nga pa Marawi Compensation Board o na MCB ay pungulaniran so uman raw na year-in assessment na gipanta ko January 25 taman ko 28 o 2026. Ay midadaptar ko kalang para MCB ko Facebook page ran sang kaya mga gawi ang mapupanto na temporary suspended passes wa kapag opisina taman sa di mapasad ang kaya suwaniran. Inisumatiran ko kalang paniran sa operation o di nakagasuran mga opisina na sidong ko January 29 sang kaya rago na kapapantagan. Sa piagisabutan nilang ko madaklataw so claimant o di na susumuskat na kapakaibubulsiran sugiran kapangmad ko katatamanan ko claim o di na saskatiran ang gularan ko mapapanto hotline nira na 0969-583-7522 o di na si ko imiladiran ay helpdesk at mcb.gov.ph. Partisipan ni naliran o baso klimat na miyada so contact information o di na kinanglan na misang peran so updated contact information na kapakaya mamisitasiran sa opisina kakumeranon so mga frontline officers sa dudu at pugugup na kung mga pangamadiran. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Puntahan naman natin ang Iligan. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform mula sa Bangsamoro Region, patuloy pa rin ang kanilang suporta at tulong para sa mga sektor ng magsasaka sa lalawigan. Ang detalye ihatid sa atin ni Alvidad Bashir. Itataros din ng Opisina Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lanao del Sur sa mga galibag kagupanagunda maniran para kumabang sa tanu at pababasok sa mga gilupa ang munisipyo at tamparan. Sagyang kay kapakay po sa mga gawin na may makakuha sa ilaw, pada mga udap pamumulaan na fertilizers ay pugugub ko kapya at kapakaatu o mga pamulaan niran. Aya din na malamya guluan sagyang kanan na kapamugayran
sumabang sa tanu ang mga farmers. Nasuden sa officers ang mitatalagad sa Mafar Tamparan Office as si Juanifa Ismail Rag sumapadiyan sa opisina. Yang kay kita tarusan nira kumagal bakiran na mapan makaawidakal kung mga sabad kiran may pantag sa giyang kay proposal ang mga members of the parliament abang sa mga transition authority ang bagi nira na Mafar. Wanaw gay napyapan si kumasa adi makatatana sumabang sa tanwa gumagalbak sa Mafar manto na diran din kalilipatan so kita tarusan kumagal bakiran amala pumakaugup ku mga farmers tano nababusi sa giyang kay ingid tenuro na Tamparan kay intiro din aranaw. Makapupon si Sagyang Kayaing Dailigan City sa si Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang Pilipinas ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo? May 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Opisyal nang sinimulan ng Department of Budget and Management o DBM ang proseso para sa paghahanda ng 2027 National Budget matapos ilabas ang National Budget Call. Nilagdaan ni DBM Secretary Rolando Toledo ang National Budget Memorandum No. 156 na nagtatakda ng malinaw na direksyon, palakasin ng inclusive growth, panatilihin ang fiscal discipline at tiyaking mas aktibo ang papel ng mga rehiyon sa pagbuo ng pambansang pondo. Ayon kay Acting Secretary Toledo, malinaw ang mensahe ng 2027 Budget Call. Bawat pisong gagastusin ay dapat mas epektibo, mas kapaki-pakinabang at may konkretong resulta. Iginiit niyang susunod ang budget preparation sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas maingat, transparent at result-oriented na paggamit ng pondo ng bayan. Mahalaga ang 2027 budget dahil ito ang magsisilbing tulay sa huling yugto ng pagpapatupad ng Philippine Development Plan. Prioridad dito ang pagprotekta sa purchasing power ng mga Pilipino, pagpapabilis ng infrastruktura, digitalization ng serbisyo publiko, climate resilience at balancing pagunlad sa mga rehiyon, lalo na sa mga nahuhuling mga lokal na pamahalaan. Kasama rin sa budget call ang pagpapatibay ng public financial management reforms. Tanging mga proyektong handa nang ipatupad, may malinaw na justification at tugma sa national at regional priorities ang isusulong. Pinalalakas din ang papel ng Regional Development Councils. Lahat ng regional priority projects ay dapat may RDC endorsement upang maiwasan ang mga proyektong hindi tugma sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Binigyan din ng DBM na ang budget call ay hindi lamang dokumento kundi pahayag ng polisiya para sa disiplinado, inklusibo at makataong paggamit ng pambansang pondo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inaasahang mananatili sa humigit kumulang 30 bilyong piso ang capital expenditure ng Cebu Pacific Air ngayong taon habang naghahanda ang kumpanya para sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga bagong eroplano na susuporta sa regional expansion nito. Ayon kay Cebu Pacific President at Chief Commercial Officer Xander Lau, kapareho ng 2025 budget ang spending plan para sa 2026, patunay ng matatag at pangmatagalang investment strategy ng airline. Malaking bahagi ng paggastos ngayong taon ay para sa pagdating ng 7 bagong eroplano, 2 wide-body at 5 narrow-body na magiging sentro ng fleet modernization program. Layunin nitong pataasin ng fuel efficiency at palawakin ang seat capacity sa domestic at international network ng airline. Matapos palakasin ng fleet sa pamamagitan ng direct acquisitions at wet lease agreements, nakatuon na ngayon ang Cebu Pacific sa pag-optimize ng kasalukuyang infrastruktura. Ayon kay Lau, prioridad ng kumpanya ang pagpapaunlad ng secondary hubs sa Cebu, Clark, Iloilo at Davao, mga lugar na nagpapakita ng malakas na pag-usad lalo na sa international connectivity. Bagamat hindi agresibo ang airline sa pagdagdag ng bagong destinasyon, kinumpirma ni Lau na tuloy ang paglulunsad ng biyahe papuntang Riyadh sa Marso. Patuloy ding lumalakas ang operasyon sa Clark International Airport na ngayon ay ikatlong pinakamalaking hub ng airline. Umabot sa 1 milyong pasahero ang naihatid ng Cebu Pacific sa Clark noong 2024 at inaasahang lalo pang lalakas ang presensya nito matapos ilipat ang lahat ng turboprop operations mula Maynila. Target ng airline ang kaparehong capacity growth sa 2026 tulad ng 10% increase noong 2025, ngunit nananatiling maingat dahil sa global supply chain issues na nakakapekto sa maintenance at parts availability sa industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Securities and Exchange Commission o SEC ang isang pinag-isang hotline, ang 14SEC, para mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa business registration, filings at iba pang katanungan ng publiko. Sa pag-dial ng 14732, maaari nang magtanong ang mga Pilipino, magsumite ng reklamo, mag-follow up ng submissions o humingi ng tulong sa paggamit ng online platforms ng SEC. Ayon sa ahensya, tumatanggap ang SEC Contact Center ng 800 hanggang 900 tawag kada araw. Patuloy ng mataas na pangangailangan para sa gabay mula sa publiko at mga negosyo. Bagamat maaari pa ring tumawag sa mga direct line ng iba't ibang opisina ng SEC na nasa kanilang website, unti-unti na itong binabawasan bilang bahagi ng streamlining efforts. Kapag natapos ang transition, ang 14SEC ang magiging pangunahing hotline ng komisyon. Sa ilalim ng bagong sistema, mga sinanay na call taker ang tatanggap ng mga concern at agad itong iruruta sa tamang departamento para sa mas mabilis at tumpak na tugon. Ayon kay SEC Chairperson Francis Lim, tugon ito sa malinaw na panawagan ng business sector para sa mas accessible at mas responsive na SEC. Layunin na hotline na mabawasan ng busy lines at dropped calls at makapagbigay ng dekalidad at real-time na serbisyo sa publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-26 ng Enero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 4 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 49 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 48 sentimo ang isang yuan ng China.
Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 57 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 72 sentimo. Nasa 70 piso at 7 sentimo ang euro, 43 piso at 11 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 75 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagpasabog ng 2 matitinding tirada si CJ Perez. Una, isang malayong 4-pointer para ibalik ang kalamangan ng San Miguel at makalipas ng 31 segundo, isang clutch 3 na tuluyang nagpatahimik sa talk and text. Sa isang tensyong dulo sa Mall of Asia Arena, umarangkada si Perez sa mga huling sandali upang itulak ang San Miguel sa 95-89 panalo at 2-1 series lead sa PBA Season 50 Philippine Cup Finals. Nang tila kakawala na ang tropang 5G sa huling minuto, matapos ang mga puntos ni Rain ng Batak at Henry Galinato, sumalakay ang Predator sa depensa ng TNT sa 2 magkakasunod na posisyon para tiyaking mapunta sa Beermen ang tagumpay. Nagliyab si Perez ng 17 sa kanyang 20 puntos sa 4th quarter, kabilang ang mabigat na step back 4 sa harap ni Galinato para sa 90-87 abante ng SMB sa natitirang 41.8 segundo. Sinundan pa niya ito ng isa pang malakas na 3 sa mukha ni Calvin Oftana. Nagbigay ng malaking tulong si Junmar Fajardo sa kanyang 16 na puntos at 27 rebounds, habang may 19 na puntos mula sa bench si Don Troliano. Nagambag ding si Mo Tautuan ng 14 at siya ang nagpasiklab ng mainit na simula ng SMB na umabot sa 17 puntos ang lamang sa first quarter. Unti-unting bumawi ang TNT sa pangunguna ni Oftana at Jordan Heading at nakuha pa ang 89-86 lead matapos ang tres ni Nambatak at dunk ni Galinato. Pero yun na ang huli nilang puntos matapos pumalya sa huling mga posisyon. Pinangunahan ni Oftana ang TNT sa 25 puntos habang nagtala si Heading ng 15 puntos at 12 assists sa pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatutok ang atensyon ng buong bansa kay Filipina tennis star Alex Yala habang pinangungunahan niya ang elite cast sa unang Philippine Women's Open na magsisimula ngayong Lunes sa makasaysayang Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila. Pangalawang seed sa Women's Tennis Association o WTA 125 event, inaasahang dadagsain ng fans ang kanyang unang laban kontra sa matagal ng karibal na si Alina Charayeva ng Russia. Huling nagharap ang dalawa noong 2020 sa W15 Melilla sa Spain kung saan straight sets na nanalo ang Russian. Pero kahit nasa home court, iginit ni Yala na mananatiling kalmado ang kanyang mindset. Anya, ituturing niya ang torneo na parang karaniwang kompetisyon dahil sa tennis, hindi laging panalo.
Higit pa sa paghahanap ng panibagong resulta laban kay Charayeva at pag-asam ng WTA title sa sariling bayan, hangad ni Iyala na umangat muli ang tennis sa Pilipinas. Bilang world number 49, naniniwala siya ang pagdaraos ng WTA event ay magdadala ng mas matitinding manlalaro, mas mataas na antas ng kompetisyon at mas malaking interes mula sa publiko. Kapag mas expose ang mga Pilipino sa ganitong level, natural umanong lalaki ang sport o suporta sa sport. Huling sumiklab ang Philippine tennis noong 1991 nang umabot ang Davis Cup team sa World Group Qualifying Round. Ngunit sa bansang dominado ng basketball, unti-unting humina ang interes, isang bagay na nais baguhin ni Iyala. Kasama rin sa main draw ang wildcard entries na sina Elizabeth Abarquez, Kay Ann Emana at Tenny Madies. Nabigo naman si Steffi Aludo na makapasok matapos matalo kay Sakuha Hosogi ng Japan. Pinangungunahan ng top seed Tatiana Maria ang torneo kasama sina Solana Sierra, Donna Vekic, Camila Osorio, Lulu San at Simona Waltert. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naputol ang pagbabalik aksyon ni Kai Sotto sa Japan B-League matapos lamang ang maiksing paglalaro. Kakagaling pa lang niya sa mahabang pahinga dahil sa ACL tear, pero agad na nasundan ito ng panibagong injury, isang tila right ankle sprain sa laban ng Koshigaya Alphas kontra Ibaraki Robots nitong Sabado. Nangyari ang insidente sa third quarter matapos siyang bumagsak sa paa ni Kotaro Hisayoka. Bago siya tuluyang ilabas, nagtala si Sotto ng 10 minutong playing time na may 3 blocks, 2 assists at 1 rebound, patunay ng kanyang defensive impact kahit limitado ang minuto. Naglaro muli ang Koshigaya nitong linggo, ngunit hindi pa rin nakapagsuot ng jersey si Sotto at wala pang inilalabas na opisyal na update ang koponan. Lalong nakakabahala ang timing ng injury para sa Gilas Pilipinas. Inaasahan sanang makakabalik si Sotto sa national team sa huling bahagi ng Pebrero bilang paghahanda sa 2 mahalagang home games kontra New Zealand sa Pebrero 26 at Australia sa Marso 1 na parehong gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Sa ngayon, naghihintay ang basketball community kung makaka-recover si Sotto sa tamang panahon upang muling magsilbi para sa bayan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakaungos sa isang matinding bakbakan ang University of Perpetual Help matapos nitong talunin ang defending champion College of St. Benilde sa 5 set, 25-21, 18-25, 25-23, 17-25 at 16-14 sa NCAA Season 101 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa San Andres Gym sa Maynila. Bumida ang returning star na si Cyril Almeniana na nagtapos na may 27 puntos mula sa 25 attacks upang itabla ang kartada ng Lady Altas sa 1-1. Makasaysayan ng panalo, ito ang unang tagumpay ng Perpetual laban sa St. Benilde sa loob ng 7 taon. Nagambag si Shaila Omipon ng 12 puntos habang sina team captain Charis Enrico at Gemaline Menor ay nagdagdag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Nagpakitang gila si setter Fian Ariola sa 20 excellent sets at si libero Jody Lozano ang naghari sa floor defense sa kanyang 32 excellent digs at 15 excellent receptions. Ayon kay Sandy Rieta, paulit-ulit niyang pinaalahanan ang koponan na huwag bibitaw at panatilihin ang composure at depensa. Sa panig ng St. Benilde, nanguna si Samantha Nolasco na may 25 puntos mula sa 21 attacks at 4 na blocks, ngunit hindi sapat upang mailigtas ang Lady Blazers mula sa pagkatalo. Sa men's division, nabigo ang Perpetual matapos makuha ng St. Benilde ang panalo sa 4 na set, 25-22,
25 to 23, 21 to 25 at 25 to 19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nagbigay ng health update si multimedia star Chris Aquino o Queen of All Media Chris Aquino sa kanyang social media kung saan ibinahagi niya ang patuloy na laban niya sa mga karamdaman. Ikwento niya na muli siyang sumailalim sa paglalagay ng port a cath, isang medical device na ginagamit para sa long-term treatment at taos-pusong nagpasalamat sa mga doktor, nurse at medical staff na nag-aalaga sa kanya. Aminado si Chris na patuloy pa rin ang kanyang chronic pain at medical procedures, ngunit pinili niyang hindi muna magbahagi ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang kondisyon. Ibinahagi rin niya ang emosyonal na koneksyon nito sa kaarawan ng kanyang ina na si dating Pangulong Cory Aquino at kung paano niya nararamdaman ang patuloy na gabay at proteksyon nito. Nagpasalamat din siya sa mga dumalaw at sa walang sawang dasal at suporta ng publiko. Hiniling ni Chris na palitan ang salitang fighting ng brave at ipinahayag ng ang kanyang pag-asa na makamit ang remission. Sa huli, ibinahagi niya ang plano na muling magbalik sa paggawa ng interviews sa pamagitan ng isang video podcast at tinanong ang mga taga-suporta kung handa na silang manood at sumuporta. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbabala si Film Development Council of the Philippines Chairperson at CEO o Chief Executive Officer Joey Javier Reyes laban sa mga peking auditions na kumakalat online at ginagamit ang kanyang pangalan pati ng mga kilalang personalidad at talent agencies. Ayon sa kanya, may mga scammer na nagpapadala ng fake audition invites sa Viber at Facebook Messenger at pinag-uubad pa ang mga biktima sa Zoom na maaaring nire-record. Nauna nang ginamit ng mga scammer ang pangalan ng kanyang pamangkin na si Mark Reyes at kalaunan ay nadamay na rin ang mga pangalan na Rosel Monteverde ng Regal Entertainment at maging mga proyektong di umano'y siya ang magdidirect na mariin niyang itinanggi. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Film Academy of the Philippines at NBI ang issue. Paalala ni Direk Joey sa mga aspiring artists na mag-verify muna ng kanilang management, mag-double check sa casting calls at mag-ingat lalo na kung may kahina-hinalang request tulad ng pag-ubad sa online auditions. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, masayang ibinahagi ni two-time Olympic gold medalist Carlos Caloyulo ang bonding moments nila ng kanyang mga kapatid sa isang theme park sa Laguna. Nagkaroon sila ng reunion sa Enchanted Kingdom kasama sina Jory Gel, Eldrew at Eliza, pati na rin ang kanilang mga partner at ilang kapamilya. Nagsilbi rin itong birthday celebration
celebration ni Eldrew. Umani ng maraming positibong reaksyon at papuri mula sa netizens ang mga larawang ipinost ni Carlos na ikinatuwa ng marami dahil sa muling pagkakasama ng magkakapatid. May ilan din naghayag ng pag-asang makumpleto pa ang pamilya sa susunod. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Salamat din sa naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Esports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.